I'm the operations manager. Eden po. Eden. Eco Delta, Eco Mama. Hindi po yung peso ah. Yes sir. Academy and why did you choose to Actually, this is the first sa lahat ng mga na nangyari. So, ito, with 8 campus, wala kasing culinary school na ganun karami. So, kami lang yun. So, 8 campuses, meron tayo sa Trinidad, Benguet, Baguio City, Gapan Nueva Ecija, San Fernando, Pampanga, may Kawayan, Bulacan. Ito nga, Quezon City, yung pinaka-main campus. Meron din tayo sa Batangas City, tsaka Lipa City. This coming February 14, so we will, this February 14, first Philippine Culinary School sa ibang bansa, i-open namin yung SKD Malaysia, Kuala Lumpur. So after nun, i-open naman namin yung Las Piñas, then we go to Davao, Cebu. Kasi ang mission is 18 at 18. Kaya makikita nyo yung 18 at 18 na logo sign namin. Kasi we plan to have 18 campuses in the year 2018. Next what is about ano ba yung mga iba pa daw kayong courses sa culinary? Yes. Eto po, nandiyan nga po. So, nandito po lahat. Bukod po sa may pinaka-flagship program namin na Foundation of Culinary Arts, meron din po kami yung 8 months na Certificate in Professional Culinary Arts tsaka Master of Sauces. Pero we also have cruise ship po. Yan po, yung cruise ship culinary arts, which is naka-tie up po kami with To Go under Ocean Link. Tapos meron din po kaming diploma, associate, MBA, may hospitality program, and soon po magkakaroon na rin kami ng mga baking and pastry with tie up po sa ibang bansa. Maraming salamat sa inyong nakikinig. Actually, yung sa amin kasi method-based. Yung ibang school kasi recipe-based sila. They sinusunod. Yung recipe-based kasi, pag sinabing recipe-based, nakadepend ka sa recipes. Hindi katulad ng method-based. Kung ano yung nasa loob ng kusina mo, yun yung gagamitin mo. Tapos yung output niya, yung lasa ng pagkain mo, same with the recipes. Maraming salamat po. So, paano nyo na ma-assist yung mga estudyante? Graduate from our school. Actually, 95% siguro ng mga student namin, talagang, sabi nga ni Chef Bernard Lumibaw, it boils down to the person itself. Pag magaling yan, trabaho lalapit dyan. Kasi pag sinabi naman sa kitchen ka, chef ka, or cook ka, kusinero ka, hindi naman hinahanap doon kung ano yung natutunan mo eh. Ang titignan sa'yo dyan kung paano ka kumilos sa loob ng kusina. Gaano ka kabilis, gaano kaganda yung presentation mo, yung plating mo, tsaka kung gaano ka kasarap magluto. So sa SKD po kasi, skills po talaga yung dinidevelop namin. So dito po sa 8 months program namin, 1 month lang po silang nagle-lecture, and the rest of the months po, puro luto talaga sila. Price compared sa ibang school. Yung ibang school po kasi ang ginasabi nila, 70,000 lang kami, 80,000 lang kami, pero marami pa silang mga hidden charges. Hindi pa kasama pala yung books, may babayaran ka pa palang uniform, may mga miscellaneous fees ka pa. So, pag kinumpute mo yung binayaran mo, umaabot din sila ng 200 to 300 plus. Yung iba talaga sinasabi nila, 300 plus kami. Sa amin po, 180, pero nagbibigay po kami ng mga promo. Katulad po nung meron kaming cash promo, low monthly, low cash out, enroll now, pay later, kapamilya, kapuso, tsaka banding extreme. So pag sinabi po cash promo, one-time payment po, katulad po ngayon nag-promo kami, 50,000 na, lahat na po yun, kasama na yung books, uniform, nandoon na po lahat. From 180? Yes. Pag installment naman po, low monthly, low cash out. Pag sinabi pong low monthly, medyo malaki yung cash out mo. Pero yung monthly mo, it begins with 2,000, 3,000, 4,000, ganun lang po siya nagre-range monthly. Including books, lahat-lahat na po, magiging 55 na siya. Regards sa books, sir, ano
mga books na... Actually, yung books po na ginagamit namin, talagang yung kailangan mo lang talaga. Hindi po katulad ng meron pang may mga math. Although kailangan mo ng mathematics, kailangan mo ng costing, kasama rin po yun, pero hindi po ganun kabigat. Kasi kailangan mo, kunyari po, ang ingredients mo sa patatas, ang isang kilong patatas is 40 pesos, di ba? So, if 40 pesos po yun, sa ibang school po, charge na nila sa student yun eh. Di ba? Gamitin mo yun o hindi, naka-charge na sa'yo yun. Wala ka na magagawa. What if ang gagamitin mo ay 1 quart lang? Di ba? So, kung ikaw ang bibili nun, ikaw ang mamamalengke, sa 1 quart, 250 grams, 10 pesos lang po yun. Bakit ako magbabayad ng 40 pesos? 10 pesos lang yung gagamitin ko. So, pag nag-food cost ka, kung magkano yung nagamit mong ingredients, kunwari, 100 pesos sa isang plato, hindi mo naman pwedeng ibenta rin ng 100 pesos lang. So, magmamarkup ka ng 35%. So, kinukompute po lahat ng gastos mo. Mamarkupan mo lang siya para yun naman yung selling price mo. Pero sir, linawin ko, yung ingredients, mga estudyante ko. Separate po. Mas makakamura po kasi sila. Number 1, pag sila na malengke, pwede silang tumawad. Number 2 po, familiarity na rin sa ingredients. Yes, lahat po tayo namamalengke. Pero meron po tayong mga ingredients na hindi natin alam. So, kasi po kung hindi po kasi kami spoon feeding. Yung ibang school kasi, ayan, gamitin nyo yan. Gagamitin na lang. Paano kung magluluto ka na sa bahay? Tatawag ka pa sa chef. Chef, saan mo ba nabibili to? Chef, ano ba to? Saan tinutulong nyo rin po ba? Like, nagre-recommend po ba kayo as to, okay, ito yung magagandang bilihan? Yes po, sinasabi po ng chef na dito nyo mabibili yan. Merong mga Indian store na diyan nyo lang yan. So, kahit po sa market, mabibili po nila yung mga ingredients. So, talagang smart skill. Yes po. Inside and outside. Yes. That goes by Kasi yung iba bibigay lang nga eh. Tsaka number 1 nga yun, may mga yun nga, familiarization na rin sa ingredients. At least hindi ka na magtatanong sa chef na pag ikaw naghanda sa bahay nyo, hindi ko na kailangan tumawag sa school. Alam mo na, ang ginagawa po ng ibang student namin, kinukuha na nila yung number. So kunwari, manang meron po ba kayong ingredients na ganito ganyan? Pag sinabi ng isang store na wala eh, tatawag ka ngayon sa ibang store. Manang meron. Imbis na pumunta ka dito dahil hindi ka sigurado, didiretso ka na doon. So yung cost nung time mo, yung effort mo, money mo, pamasahe, gas, di ba, na papalit mo. Regarding po sa mga gamit, ganun din ang style. Tools and wares po, kompleto na po sa school. Kasama po sa training nila yung paghuhugas ng pinggan. Kasi pag nasa kusina ka, kasama yan sa trabaho mo. Kahit naman po kayo, magluto kayo sa bahay nyo, pagtapos kayo rin ang maghuhugas, di ba? Maliban kung may katulong kayo. So doon po, kasama po sa training nila. Actually, molecular gastronomy is a food science. Para kang food scientist. Dito po niluluto siya by nitrogen. Mapapanood nyo rin po siya sa mga YouTube na kung paano sila gumagawa. Yung soup, nilalagay nila sa loob ng sago. Ini-inject nila yon. So para po talaga silang mga scientists. Tapos niluluto nila, gagawa sila ng mga crispy Kreme. Nitrogen lang po yung ginagamit. Kayo po yung first culinary. Actually, this is with tie-up with Malaysian Institute of Baking. So yung program nila, i-adapt lang natin. Hindi tayo ang magbibigay nun. Kasi number 1, hindi naman ang Pilipinas kasi hindi naman ganun kaganda yung equipment nila. So nandoon po yung equipment. So magta-travel sila papuntang Malaysia para mag-aral ng ganun. Sir, ano yung pinaka-meaning ng SKD and bakit SKD? SKD means School of Knowledge and Development. So, kung bakit SKD, yun na kasi yung kinagisnan. Yung owner kasi, dati rin siyang part owner ng ibang culinary school na which is siya ang nagsusulat ng libro nila. So ngayon, yung libro nilang ginagamit doon, dati naming libro na pinaglumaan na, nag-upgrade na kasi kami. Modern na kasi ngayon. So yung mga dishes na ginagawa, kung ano yung ginagawa sa mga fine dining restaurant, sa mga hotels, yun talaga yung tinuturo. Classical. Hindi yung katulad ng iba na luluto ka ng sinigang, luluto ka ng ganito. Hindi, pag nasa hotel ka, iba naman kasi yung ano eh. So, once na alam mo na yung methods, madali nang mag-adapt sa'yo kahit saan kanila ilagay. So, bakit po kayo chefs? Parang bigyan mo ako for the students? Actually, katulad
Katulad ni Chef Britannia, siya yung executive chef ng Malacanang. Kasi na-invite na namin sila nung graduation. Tapos nung nakita niya kumuha kasi siya ng mga intern. Nagpatulong siya sa mga catering niya, sa mga gatherings niya. Nakita niya yung may potential ang SKD, kaya laging SKD na yung kinukuha nila. Bukod doon, naririnig niya na kasi noon pa na magagaling talaga. Actually, sa Manila Hotel, 6 na student ko, doon na sila nag-work. So may plan pa sir na magkaroon pa lang next year? Na ganito rin? I think so. This is the first. So pag merong first, merong second, merong third. Tsaka yung ibang student namin, yun nga, may nagtanong sa akin, bakit ang daming celebrity nag-aaral sa inyo? Kasi sa amin once a week lang. Pero 9 a.m. to 6 p.m. Full day session talaga. Depende pa yan. Yung ibang school kasi ang ginagawa nila, 3 times a week ang pasok, pero 4 hours a day lang. Tapos more on lecture pa sila. Kung magkusina sila, minsan once a month, twice a month. So ganun din. Dito once a week ka lang. Kung bakit maraming artista, una kasi pasok sa schedule nila. Diba? Oy, Lander. Sir Lander. Ito, student din po namin. Yes, student din po namin. Kunin ko na yung number Sir Luis. Ini-interview ko rito. May ganap ka talaga eh. Susumbong kita kay ano. Ayan po, si Sir Lander. Best school for culinary. Sir, isang ganon, isang video lang kami na parang inviting everyone Invite mo daw sila, friend. to enroll. Okay. Same name and invitation. Okay, I would like to invite everybody to SKD Culinary School. I'm a graduate there and just have this to say. It's a very good school. Mabait na mga tao doon. And Top 1 yan, top 1. anyways, it's a very good school, back to basics. You really have to work hard and you have to be passionate about it. So, welcome to SKD everybody. Come on, join na kayo. Thank you. Bigla mo sir, pero endorser na agad Okay. Nakakuha na agad tayo ng endorser. Marami pa po yan. Actually, kakahatid ko lang po kay Lalulingning tsaka kay Mariposa, which is si Mariposa po, dati rin namin student. Yung tumatawag po sa akin si Miss Kay, siya naman taga-GMA, producer siya ng Take Copies. Yan. So mamaya makikita nyo rin si Neki, mag-e-enroll pa lang siya. Makikita nyo rin po yung maraming celebrity students na nakasupport talaga para sa school. Kai! Sir, may nakakalimutan dito na nag-high national certificate. Mastery of sauces. Actually, sa dish kasi, sa pagkain, walang magaling na executive chef na hindi magaling sa sauces. Lahat ng food, dalawa lang yan, moist and dry. So, lahat yan may sauce. Pag sinabing moist, yan yung may mga sabaw. Pag sinabing dry, ultimong yung fried or grilled, lahat yan may sausawan, merong sauce. Kaya, 5 mother sauces talaga yan. Sir, do you have partner culinary schools? Actually, yes. Partner namin yung AHA, that's American Hospitality Academy. Partner din namin na even mga taga Miriam College, Bayan Academy, dumadaan naman sila sa amin for internship kasi meron nga kami partner school sa ibang bansa. Yung iba kasi dumadaan sa agency, di ba? So yung marami ngayon, kaya mag-iingat din yung iba dahil yung maraming agency na gagamitin lang yung school, makikipag-tie up, gagawin, magpapa-exam, magbabayad ng 5,500, pag bumagsak ka, retake ka ng exam. Diba? So, out of 100, minsan 3 lang yung pumapasa. So, i-times mo yung 5,000 sa 100, that's 50,000 na kumita na kagad sila. Diba? Eh, paano kung ibang school pa, i-take millions of them, diba? So, million yung kinikita. Again, that's all. Para makabalik na ako, maraming salamat mga kapatid. Sige po, maraming pong salamat.